Nako po mga kababayan, AFP at PNP bantay sarado na nga mga kababayan no, sa darating na rally bukas. Talagang nakahanda na ito. Alerto mga kababayan kasi baka daw may maganap na mga kaguluhan sa darating po na bukas. Linggo mga kababayan. So ito po yung pahayag no sa UNTV. Pakinggan natin mga kababayan kung gaano ang gagawing pag-alerto nitong Philippine National Police at itong AFP, Armed Forces of the Philippines. So panoorin natin ng sabay-sabay mga kababayan. At may matinding pasabog nga rin pala mga kababayan si Senador Rodante Marcoleta. Ano kaya itong matinding pasabog na sasabihin ni Senador Rodante Marcoleta? Connected ba ito sa rally bukas or iba ito? So pakinggan natin muna itong sa UNTV. Itong rally. Ito na. Nako, malawakang rally daw ito mga kababayan. At 10,000 daw yung dadalo. At may iba pa daw na dadating pa. Hindi lang 10,000 mga kababayan. No? Sa mga religious group daw po yon na pupunta at may iba pa daw na dadating. So panoorin natin itong balita ng UNTV. Eto na po. Ryan, sa ngayon ba ay mayroong namomonitor ang mga otoridad na maaring pagmulan ng gulo kaugnay niyang isasagawang rally sa linggo? Ay nako mga kababayan, kung may pagmulan daw ng gulo, ano yun? Nako. Sa ngayon ay wala namang binabanggit ang AFP na may partikular o kumpirmadong banta na kanilang minomonitor kaugnay ng nakatakdang White Ribbon Rally. Pero ngayon man ay naka-standby ang Armed Forces of the Philippines upang umalalay sa Philippine National Police sa seguridad ng White Ribbon Rally sa linggo. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nakaantabay ang National Capital Region Command bilang reserve o augmentation force kung hihilingin ng PNP ang karagdagang suporta sa pagpapanatili ng kaayusan, kabilang na ang crowd control. Binigyang diin ni Padilla na mananatiling profesional ang AFP sa pagtupad ng mandato nito, gaya ng ipinakita sa mga nakalipas na malaking pagtitipon at iba pa publikong aktibidad. So, nung nakaraan kasi mga kababayan, nakaraang taon ba yun? Di ba may nagkaroon ng kaguluhan dyan sa Mindiola. So, kaya siguro alerto ito sila. At may kita din natin mga kababayan no, sa tuwing may nagrarally doon sa Mindiola. Talagang hindi na doon sa malapit sa gate ng Malacanang. Dito na, sa unahan, nilalagyan na nila ng barricade. At ang dami pong pulis na nakabantay dyan. Talagang may mga dala na rin no. Pati si John Vic Rubulya nakabantay na rin sa mga posibleng mangyari. Ganun po sila katindi. Grabe ang pagbabantay nila sa sa Malacanang. Pero sa nangyayaring nakawan sa ating bayan, parang tahimik dito sila tahimik mga kababayan. Parang wala silang ginagawang aksyon. So, tuloy natin. We'd like to assure the Filipino public na patuloy yung professionalismo natin sa mga ganitong sitwasyon. We have shown this through the past nitong mga nakalipas na mga milestone holidays na meron din naman naganap na mga malalaking rally. And your Armed Forces of the Philippines have continuously shown our professionalism in this manner. Ang White Ribbon Rally ay gaganapin sa EDSA People Power Monument at pangungunahan ng Inter-Religious Leaders Council for National Transformation kasama ang iba't ibang religious at civil society groups. Wala daw to papanigan mga kababayan. Parang gusto nila lahat daw managot dito sa mangyayaring rally bukas. Pero tingnan natin, we'll see mga kababayan kung ano talaga yung pagsigawan nila. Baka mamaya mag-away-away kasi sabi nila pwede daw umatin kahit sino. Baka mamaya pagdating doon, awayin din nila yung mga dadalo. 'Di ba? Kaya abangan natin bukas kung ano yung mangyayari. Layo ng pagtitipon na isulong ang electoral reforms, mas mataas na pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan at mga hakbang laban sa mga katiwalian
at political dynasties. Inaasahang aabot sa 10,000 ang lalahok sa naturang Ayan, oh. Mukha ni BBM yun, oh. Ayan, mga kababayan. ang lalahok Yung mukha ni BBM na sinunog nila nung nakaraan. sa naturang rally. Kasabay ng paghahanda sa posibleng augmentation mission, sinabi ng AFP na nananatiling pangunahing focus nito ang pagbabantay sa soberanya ng bansa. Parang si Renato Reyes na tahimik ngayon, mga kababayan, no? Hindi natin nararamdaman. Parang nawawala na siya sa mga rally-rally, mga kababayan. Ano kayang nangyari dito? Kay, ano yun? Ang tawag nila doon? Kay Sip-Sip, kay Boy Sip-Sip, mga kababayan, kasi nagsisip-sip ng ano, habang nagrarally ng MacFloat. Lalo na sa West Philippine Sea, gayon din ang pagtugon sa mga humanitarian assistance at disaster response operation. Nanawagan din ng AFP sa publiko na panatiliing mapayapa ang pagtitipon at makikisa sa mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlal. Ayun, mga kababayan. So abangan po natin bukas yung magaganap na rally, no, diyan sa EDSA. So tingnan natin kung madami ang pupunta o konti lang. So tingnan natin bukas, mga kababayan. At ngayon naman may pasabog po si Senador Marcoleta. Panoorin niyo po yung kanyang pasabog dito. Pasabog po ito sa gobyerno kasi sad-sad daw ang public satisfaction rating ng government ni Marcos Jr. So ito na po, mga kababayan. Yung Public Satisfaction Index sa ASEAN. Apo. Ang ASEAN ay binubuo ng labing isang bansa. Ngayon, sa ngayon. Opo. Okay. Tiningnan niya kung ang pag-uusapan nga niya, yung public satisfaction rating, nasaan ang bansa natin? Aha. Isipin mo, out of 11, 11. pang-10 tayo eh. Nako, nasa dulo. Out of Alam mo kung magkano yung index natin? 32%. Sino yung mas mababa lang sa atin? Isa lang ang tinalo natin eh. Jen, Nelson. Malamang yan, Timor-Leste. Hindi. Hindi naman. Matatagal sa Timor-Leste, Ano ba? makakala mo. Public satisfaction ang pinag-uusapan. public satisfaction. Pag public satisfaction, Oo. yung pagtingin ng mamamayan sa kanyang Oh. governing leaders. Sabihin na sisiyahan sila sa kanilang gobyerno. Satisfied eh. Oo. Yung ating leader ata ngayon, negative Negative 13 po doon nakaraan. 15 na ngayon, 15 tapos naging negative 12. Oho. So sabi nila, from negative 15 to negative 12, merong improvement, sabi niya. Nag-improve ng Nelson, 3%. Oho. kapag ka parehong negative, hindi improvement ang tawag doon. That is a confirmation. Bababa yun. Confirmation yun. Aha. Natutuon talagang yung pagtitiwala, yung public satisfaction talaga, sad-sad. O ano yung nasa ilalim natin? Myanmar, sen. Myanmar. Opo. 28%. Oho. Myanmar yan, dating Burma ba yan? Oo. Dating Burma. Paano namang hindi 28%? Oo. Ang kalaban ng mamamayan, yung gobyerno mismo eh. Doon sa Yun na nga, Myanmar. oh. Kaya 28%. Oo. Tayo ang kasunod. Oh. Mabigat. Sino yung pinakamataas? Alam mo na Nelson to eh. Singapore. Oh, magkano? 75. Oh. Ay, bakit kahit ka sa buong mundo yata, lagi Singapore ang laging Pati Indonesia, satisfaction. 74.2. Kamukha lang natin. 74.5 ang Indonesia. Oo. Sipin mo. Bakit tayo nagkaganon? Nung unang malagay ang bansa natin doon sa kondisyon ng stagflation, 1970s yun, Nelson. 1970s. Kasi dahil sa oil crisis, wala naman tayong langis talaga eh. Yung unang tumama sa ating oil crisis, nagkanda balentuang ang ano natin eh. Lahat ng bang ekonomiya. Mahirap talaga. Oo. Ngayon, nagkaroon din tayo ng krisis sa pero hindi lamang yun eh. Kasi kung titingnan mo, bakit ang Vietnam? Opo. Ang Vietnam, tayo 2.8% ang GDP natin. Alam ba ninyo yung average na
taya ng pagtaas ng ekonomiya sa buong Asia ngayon. Oho. 3%. Kasi mahirap talaga ang kalagayan. Opo. Pero ang Vietnam, kahit na ang average is 3%, nagsusumigasig pa rin na makuha nila ang 7%. Grabe, ang taas, ano? Oh, Sa kabila ng... pare-pareho tayong tinamaan ng oil crisis. Opo. Yung oil shocks, yung price shocks na sinasabi. Di ba? External and price shocks. Lahat tayo. Yes po. Walang nalibre dyan, walang exempted dyan. Oho. Pero ang Vietnam, Naka lalong-lalo na 7% pa po sila. Malaysia at saka yung Indonesia, lumalaban sila. Bakit tayo pumapayag na yung average na 3%, hindi man lang natin makuha? Mababa pa tayo doon. Kasi kung nagawa nila, lalo yung Vietnam, kaya Ito yung tayo gawin sinasabi ng natin. Pilipinas. Ano ngayon ang magiging resulta ng lahat ng ito? Oo. Ang pinag-uusapan natin kanina, ginamit nating paghahalimbawa, Titanic. Yes, Lubog po. na barko. O, tanungin mo ito ngayong mga cameraman mong ito. Oho. Paano mo susubukan na i-rearrange mo yung furniture sa isang papalubog na barko? Ay, di, kawasak-wasak na. hindi. Kahit anong gawin mo, lahat naman pwede. magsasakit. Oo. Lahat tayo magtutulong-tulong. Ngunit, talagang napakahirap gawin. Yun lang siguro mga kutsara mo na nagliparan na paano mo? Ayun nga. Yung mga pinggan na nagbagsakan na. Oo. Balentong na lahat ang paano mo ngayon aayusin ito? Oo. Ito yung problema. So, ang ibig sabihin niya, ang magsasuffer ito, yung mga institusyon natin. Oho. Pinag-uusapan pa ba natin ngayon dito? Yung furniture, hindi na. Pinag-uusapan pa ba natin dito kung makukunbik o ma-acquit Ayun nga. si Vice President Sara? Mm-hmm. Pag-uusapan pa ba natin dito kung sino ang next Senate President? Pagka ganito ng kalagayan ng bansa natin? Oo nga. Doon nila tayo dinadala, Sen. Oo. Sagutin ko po yung punto nyo. Doon tayo dinadala nila ngayon. Paano pa tayo madadala ron? Nagkabalin-balintong na nga, hindi na nga natin alam kung yung mga kutsara, kung saan natin nakukunin. Parang yun Saan mo pupulutin yung mga Oho. Wala na eh. Parang yun ang priorities yan eh. Ayan, grabe din ng pahayag ni Senador Marcoleta, no? Talagang paano nga daw ayusin kung nagkakabali-balentong na mga kababayan. Diba? At talagang matindi na po ngayon yung nangyayari sa Pilipinas. Talagang nawala na po ng tiwala ang mga Pilipino sa kasalukuyang administrasyon, mga kababayan. Dahil matindi po ang nangyayaring korupsyon. Kaliwat kanan krimen, droga, talagang pati sa flood control scam ay hindi nila masolusyonan kung paano malaman kung sino ang talagang mastermind dito, mga kababayan, kasi hindi nila iniimbestigahan dahil parang may pinagtatakpan, mga kababayan. Kaya ganun po yung nangyayari sa ating bansa. So mag-comment kayo, mga kababayan, ano masasabi nyo dito sa pahayag po ni Senador Rodante Marcoleta. At sa mga bagong pasok dyan, pasubscribe po, mga kababayan, ng ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.